sigurado ka? Niiputan mo lang ako? Bitawan mo ako! May panlalalaki mo! Wala ka mo ng akin! Babae yan! Uy! Huwag masaktan niyan, babae yan! Maawa ka naman sa asawa mo! Maawa ka naman sa Dito. asawa mo! Ano? Nahiya ka sa bahay pero hindi ka nahiya sa panlalalaki mo? Uy! Maawa ka naman sa asawa mo! Albert! Kuya, maawa ka naman! Maawa ka sa asawa mo! Buhay mo, pakialaman mo! Tumamay ka dyan! Tumugin ang barangay! Tumugin ang barangay! Ah! Albert! Tama na! Albert, tama na yan! Albert, maawa ka sa asawa mo! Albert! Albert, tama na yan! Albert! Babae ka? Hiya ka? Bukuhin mo pa ako? Albert! Maniwala ka sa akin, yung suki ko yung kanina kausap ko doon sa tindahan. Wala akong lalaki. Suki-suki! Narinig ko na yan! Lolo mo ako! Ha? Lalandi ka pa? Ano? Lolokoy mo pa ako? Hoy! Bibing bata ka! Tumabi ka dyan! Tumig! Halika nga dito. Halika dito! Albert, tuloy! Halika dito! Wag! Wag! Ano, dito ka! Wag! Ja! 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 Ay nako! Kung may award para kay Rona, eto na yon. Dakilang ina, martir na asawa. Mula kasi nang maulila si Rona, nagtrabaho siya bilang waitress sa isang bar. At dito niya nakilala si Albert, na pinakasalan siya at inilayo sa mundong yon. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng isang anak na sa kasamang palad ay hindi nakaririnig. Di nagtagal, eto na. Lumabas din ang tunay na ugali ni Albert na hilig pala ay gawing punching bag ang asawa. Grabe! Hanggang kailan kaya matitiis ni Rona ang pananakit na ginagawa ng kanyang asawa? Tungkol dyan ang tampok namin ngayong kwento sa isa na namang two-part episode ng Tadhana. Ano ba ang nangyayari dito, ha? Wala, ma. Nagsumbong ko si na kapitbahay na sinasaktan ko lang to si Rona. Ano? Rona, magsalita ka na, ha? Para matapos na. Nakakahiya. Wala ho. Maliit na away lang ho. Siya chismoso kasi mga kapitbahay dito eh. Huwag kayo magpapaniwala sa mga yan, Kap. Pero, saan mo nakuha yung mga sugat mo? Kagagawan ko rin ho. Nung nag-away kami. Nasaktan ko rin ho yung sarili ko. Ako nga rin ho, pasarin ako yun. Sigurado ka, Rona? Hindi ka magre-reklamo? Hindi nga daw, Kap, eh. Narinig mo? Normal yan na away sa mag-asawa. Parati nangyayari yan. Ah, sige, kung ganun. Bukas ang barangay pag kailangan mo ng tulong. Alis na kami. Salamat, Kap. Salamat, Kap, ha. Yan siya sa istorbo. Umayos kayong dalawa, ha? Kuya, pabili na ng ano. Saan? Thank you.
Anton, pasensya ka na kung palagi nag-aaway sina Papa at si Mama, ha? Mahal tayo ni Papa. Magulo lang talaga yung isip niya kasi wala tayong pera. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Huwag kang mag-alala. Gagawin lahat ni Mama para makabalik ka sa pag-aaral at para matupad ang pangako mong maging pulis. Halika na. Baka matunaw na tong ice cream mo. Bubuksan ko na. Albert, naisip ko kasi baka naman pwede na natin ibalik si Anton sa SPED. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Hindi na nga tayo magkanda-ugaga sa pagbayad ng mga gastusin dito sa bahay. Tapos gusto mo pa ipasok yun sa eskwela na gano'n? Walang public school dito na malapit para sa mga tulad niyan. Kaya nga sana mag-a-apply ako ng trabaho para naman makatulong ako sa mga gastusin. Anong trabaho? Sa bar? Tulad ng dati? Marami namang ibang trabaho. At saka bakit ba palagi mo nalang sinisingit yung trabaho ko dati? Bakit? Kinihiya mo ba? Totoo naman, di ba? Kung di pa kita kinuha doon, hanggang ngayon, pokpok ka pa rin. Waitress ako doon, Albert. Hindi ako nagbibenta ng katawan. Narinig ko na yan. Di ubra yung trabaho na yan. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Ha? Pagsisilbihan mo ako, yan ang trabaho mo. Hindi mo kailangan ibigay kay Mama yung ipon mo. Kasi maghahanap si Mama ng trabaho kahit na ayaw ni Papa. Ano sabi mo? Ha? Sinusuway mo pa ako? Alam mo kung sino ka? Iniisip ko lang naman yung pag-aaral niya. At saka bakit ba ayaw mo kong pagtrabahuhin? Kasi kilala kita. Malandi ka. Mami kami, lalaki ka, no? Wala! Anton! Bata ka. Huwag mo naman patulan yung bata! Tumagil ka! Aray ko! Ay ka dito! Albert! Tama na! Wala kang bata ka. Tama na eh! Takbo! Bilis! Bilis! Ano mo problema ng bata to? Pre, ikaw na ako mausap dyan. Baka ma-nosebleed lang ako dyan. Ito eh, hindi naman oh. Kung sabi mo.
Anton? Bakit ka umiiyak? Ang mama mo na naman yan, ano? Ha? Hoy kayo! Tumawag kayo ng pulis! Bilisan nyo! Dali, mama mo. Ano? Lalaban ka? Albert, nakikiusap ako sa'yo. Please naman. Sige, may ka lumaban! Tingnan natin yung tapang mo. Ano? Lumaban ko na! Ano? Albert! Ano na naman ba yung ginagawa mo? Pakilamera ka! Ha? Bakit ka nangingilam ikaw? Ikaw nagsumbong na. Halika dito, puputulin ko yung dila mo. Halika dito! Tanyuan ng natin! Kaya ka! Kayo ba kaya alam? Pakilamero! Ano? Ha? Sige nga! Pakita mo tapang mo ngayon! Ha? Ano? Kayo! Huwag kayo lumabit! Nasaktan ko itong batang to! Lumayo kayo babae! Lumayo! Ayaw masaktan to! Lumayo kayo! Paalisin na lang ako dito! Nasaktan ko talaga to! Bibilang ako tatlo! Isa! Hay, sa wakas, nakulong din si Albert dahil sa pananakit na ginagawa niya kay Rona at sa kanilang anak. Nagkalakas ng loob din si Rona na lumaban at tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagdesisyon si Rona na manirahan muna sa isang kamag-anak para doon magsimula ng bagong buhay. Doon na muna tayo titira sa Auntie Marisa mo at sa lola mo. Kasi hindi na natin kakayanin yung mga gastos natin dahil wala na tayong pera. Ano, anak? Rona! Ma! Rona! Rona, nakikiusap ako. Iatras mo na ang reklamo mo sa anak ko. Kawawa naman siya, Rona. Alam ko, nagkamali ang anak ko. Pero asawa mo pa rin siya. Maaring may pinagdadaanan lamang siya, Rona. O kaya nabigla lamang siya. Hindi na, Huma. Ginusto niya lahat ng pananakit niya sa amin. At hindi pamilyang turing niya sa amin. Para lang kaming gamit na pag-aari niya. Rona, nakikiusap ako. Utang na loob. Eh, kung gusto mo, ako na mismo, pagagalitan ko siya. Hindi na, Huma. Nakapag-desisyon na ho ako. Gusto ko na ho ulit mabuhay dahil kapag kasama namin yung anak niyo, para kaming paulit-ulit na pinapatay. Rona, utang na loob, Rona. Utang na loob, maawa ka, nakikiusap ako, Rona. Sige na, iatras mo na. Reklamo mo. Tumayo na ho kayo dyan. Hayaan niyo na lang ho yung anak ninyong managot sa lahat ng mga ginawa niya sa amin. Ang sama mo. Itong tandaan mo, ha? Babalik sa'yo ang lahat na ginawa mo sa anak ko. Tandaan mo yan! Ang tagal nyo naman, kanina ko pa kayo hinihintay. Eh kasi naman, Chang, dumaan pa yung nanay ni Albert. Nakikiusap na kung pwede ko daw iatras yung demanda. Eh, gaga pala siya eh. Napaka-demonyo ng anak niya, tapos ganun sasabihin niya. Dapat na makulong siya, no? Huwag mo nang pansinin yun. Ang mahalaga, nandito kayo at malayo kayo sa kanila. Anton, masaya ka ba?
na dito ka natitira, ha? Pir, gusto mo ba maglaro sa labas? Talaga? Sige, laro na. Chang, maraming salamat ho kasi tuwing nagkakaproblema ako, nandyan kayo palagi para tumulong. Ano ka ba? Magsimula nung iniwan kayo ng tatay mo at nang mamatay yung nanay mo, sa akin na kayo inabilin. Tsaka wala naman akong pamilya eh. Kaya mas okay na dito kayo titira para may kasama ako. Salamat ho. Ano bang balak mong gawin? Gusto ko kasi bigyan ng mabuting kinabukasan yung anak ko. At gusto kong ipakita dyan sa Albert na yan na hindi ko siya kailangan at ang pera niya. Rona Mangayon. Sit down. Hindi ka pala nakatapos ng college? Opo, ma'am. Kasi po nakapag-asawa na ako agad eh. Pero ma'am, madali naman po ako matuto, tsaka hindi po ako maarte. Alam ko naman yan. Kasi hindi naman uso sa ating mga Pinoy ang maging maarte. Kaya nga gustong-gusto tayo ng mga dayuhan. Okay? Kaya lang, hindi kita matutulungan kasi kulang tong mga requirements mo. Tapos wala ka pang passport. Tapos ang birth certificate mo hindi pa authenticated. Kaya I'm very sorry. Ma'am, baka naman ho pwede ako makiusap sa inyo. Bigyan na lang po ako ng ilang araw para makumpleto ko po yung mga hinihingi ninyo. Ako lang po kasi yung inaasahan ng anak ko eh. Kaya nga po ako mangingibang bansa kasi gusto ko pong umayos yung buhay niyo. O sige. Ganito na lang. Tutulungan kita. Pero, kailangan in 2 days, mabigay mo sa akin yung mga requirements mo. 2 days po, ma'am. Paano pa po yung passport? Kami nang bahala dun sa passport. Ang agency nang gagawa niyan. Ang importante, ibigay mo sa akin yung birth certificate mo. Kaya ba? Opo, ma'am. Kakayanin po. Okay na ba sa'yo ang Riyadh, Saudi Arabia? Opo, ma'am. Kahit saan naman po eh. Basta po may trabaho. Gusto ko yung ugali na yan. Sige. Maraming salamat po. Ma'am, ito po yung ibang titirahan. Ganun-ganun lang, paalisin ka na agad. Samantalang yung anak ng kumari ko, pahirapan bago mapaalis. Eh, tsaka maswerte lang siguro talaga ako kasi nakahanap ako ng ganitong agency. Tsaka alam mo yun, parang ramdam na ramdam ko na gusto nila ako tulungan. Sa bagay, swerte yan din naman. Pero, Rona, pag makaalis ka na ha, mag-iingat ka. Uy, ang dami pa namang kwento ng mga Pilipino dun sa ibang bansa na minamaltrato ng mga amo nila. Ay, sa lahat yata ng pagmamaltratong naranasan ko kay Albert siya, parang wala na akong kakatakutan. Si Indong nga pala, nasaan? Eh, sabi, makikipaglaro daw dun sa kapitbahay. Yun lang yun. Batang yun talaga. Parang kanina pa yun ah. Sige, ho siya nga. Tahan ko muna. Pauwiin ko lang sa Sige, sige. Yung patimbang, pre. Pre! Si Anton dinukot! Si Anton dinukot! La! Pre, si Anton dinukot, pre! Pre, si Anton dinukot, pre! Pre! Si Anton? Opo, dinukot po. Anton! Anton!
nagkaalitan? Mamang pulis naman, ang dami yung tanong eh. Bakit ba hindi nyo nalang hanapin yung apo ko? Kanina pa nawawala yung apo ko! Ano na lang ho yung anak ninyong managot sa lahat ng mga ginawa niya sa amin. Sama mo! Itong tandaan mo. Babalik sa'yo ang lahat na ginawa mo sa anak ko! Tandaan mo yan! Hello, ma'am? Naku, ma'am, mukhang hindi ko maaasikaso ngayon kasi may problema ho ako eh. Kailangan lang namin ng... Pasensya na ho ah. Sige po, sige po. Ulitin ko po, Mrs. Wala ho ba kayo nakaalitan? Mamang pulis naman, paulit-ulit kayo eh. Hindi mo sinabi nga namin na hanapin nyo na ngayon yung apo ko! Pasensya na po kayo, Nay. Kailangan lang po naming malaman lahat ng tinatanong namin para mahanap namin ng mabilis yung apo nyo. Eh baka mamaya yung mga kubuhay niya, yung mga nasa Facebook na nangunguha lang ng bata eh. Tapos kanya, tanong lang kayo ng tanong dito, kinukuha niyo yung panahon namin eh. Imbis na nag-aalala kami sa apo namin, ganyan yung ginagawa niyo pa eh. Sige, ma'am. Update namin kayo kung may balita na po, ma'am. Tara. Chang. Alis na mo ako. Pupuntahan lang mo ako. Rona! Oh, ito na. Kunin niyo. Naalis na po kami, tita. Sige, Pag salamat nagka-problema ha. po, tawagan niyo po kami ha. Oo. Sige, ingat kayo. Oh, kainin mo na yan. Masarap yan. Sige na, kainin mo. Ay, huwag ka nang umiyak, ha? Huwag iyak, ha? Nandito ka sa lola. Huwag iyak, ha? Ay, wala akong naintindihan sa sinyas mo na yan, eh. Basta, umpisa ngayon, dito ka na lang, ha? Dito ka na titira. Huwag ka na doon sa nanay mo, ha? Sige na, kainin mo na yan, oh. Masarap yan. Binili ko yan kanina para sa'yo talaga yan. Sige na, kainin mo. Anton! Hoy, isuli mo yung bata. Ang kapal talaga ng mukha mong matanda ka. Nanay ka talaga ni Albert. Dahil sa'yo siya nagmana ng sungay niya. Ay, mabuti alam mong may sungay ako at handa kong itarak itong sungay na to dyan sa katawan mo. Pinakulong mong anak ko, pwes kukunin ko yung anak mo. Akin yung bata. Subukan mo lang, sige, nang ipakilala ko sa'yo si kamatayan sa kulungan. Ako ipakulong mo? Hoy, apo ko yan! Anak yan ang anak ko! Nang anak mong nasa kulungan. Ang tapang mo na talaga. Bakit? Kaya mo buhayan ng bata? Ha? Ang apo ko? Bakit mapera ba kayo ng tiyahin mo? Ha? Sinisigurado ko na hindi magugutom ang anak. At mas lalo, hindi siya magiging katulad ninyo. Diyos ko talaga! Sige, subukan niyo akong saktan! Ha? Nang hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka dahil sa ginawa mong pagkidnap sa anak ko. Sir? Yes, good morning po. Good morning po. Si Miss Camille po. Kayo po ba si Rona Mangayon? Ay, upo mo muna kayo. Darating din sila maya-maya. Sige po, thank you. Hello? Hello, Chang. Opo, nakausap ko na po yung abogado. Pwede naman po na kayo na lang daw po yung a-attend dun sa korte. Laban po dun sa kaso ko kay Albert. Tsaka bukas nga po pala may meeting tayo dun sa PAW. Para po maayos ko na daw yung requirements ko bago po ako umalis. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito. O sige, Chang. Sige po, nandito na rin po ako sa agency. O siya, magsasara lang ako ng bintana. Okay po, bye-bye. Hi, ma'am. Rona, di ba ang usapan natin, 2 araw? Kami na nga umayos ng passport mo, di ba? Ma'am, pasensya na ho kayo ha. Nawala ko kasi yung anak ko eh. Alam mo, Rona, hindi lang ikaw ang kliyente namin. Marami pa kami ibang kliyente. Ano na lang ang sasabihin nila kapag pinagbigyan kita, ha?
Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko lang pong buhayin yung anak ko. Alam mo, ina rin ako. Naiintindihan kita. Sige, paaalisin kita agad-agad. Bukas na bukas, gagawin ko na kontrata mo. Naku ma, maraming salamat po. Pero ang unang 6 na buwan ng sweldo mo, dito sa agency mapupunta ha. Kasi bayad na namin lahat. Pero magtitira naman kami ng panggastos mo. Sige po, naiintindihan ko naman po. At saka kung magkakaroon ka ng problema doon, meron mang office ang agency doon. So pwede kang pumunta doon anytime. Pero lahat naman ng mga kliyente namin Arabo mababait. At kahit kailan, hindi pa kami nagkaroon ng problema sa kanila. Okay? Okay po. Bakit ka nagsusorry? Wala kang kasalanan. Natatakot lang si Mama na baka mawala ka. Promise mo sa akin, kay Mama, na kapag nasa ibang bansa na ako, magiging mabuti ka at hindi ka magiging pasaway kay Lola. Bakit ka umiiyak? Anton, kailangan mo mag-aral. Importante yun sa'yo. I love you too. Rona! Welcome to Jeddah. Masarap ang buhay dito, masaya. Maraming Pinoy dito, para ka rin hindi umalis ng Pilipinas. Yung amo mo nakausap ko nung isang araw, mabait din yun. Talaga po? Ma'am Josie, tanong ko lang po, gaano po katagal ang biyahe papuntang Riyadh? Riyadh? Ay, hindi. Sa Bisya ka. Sa Bisya? Ang nakalagay ko kasi sa kontrata ko, Riyadh. Ganon talaga, minsan pabago-bago ang lugar na pupuntahan. Depende kung saan mas may kailangan. Pero ma'am, kasi yun po yung usapan namin ni Miss Camille. Ayaw mo sa Bisya. So paano? Babalik ka ng Pilipinas? Ha? Paano mo mababayaran ang nagastos ng agency sa'yo? Rona, ang trabaho ay trabaho. Lugar lang ang pinagbago. Diba? Ganun pa rin ang gagawin mo. Ano? Pumunta ka lang dito para magbakasyon sa Riyadh? O kumita ng pera? Sorry. Mas Bruce, enjoy eating. Yeah, enjoy. Yeah, so yummy. Hi, nice to see you here. Enjoy eating, huh? Did you enjoy the wine? Wow, baby, Josie. Hi. I'm sorry. My cousin just get married. We are celebrating it. It's so noisy. It's okay, sir.
By the way, she is Rona, your new helper. Kamusta, Rona? Ay, ate, Pilipina ka? Oo. Dito na ako nakapag-asawa. Buti naman, may nakuha na kami kasambahay na Pilipina. Alam mo na, pag Pilipina, masisipag. Bali, dito nga pala, 4 na pamilya ang pagsisilbihan mo. Kasama na kami nakasawa. 4 na pamilya? Huwag kang mag-alala, mababait kami lahat dito. Kasi, ang sabi po kasi sa akin sa Pilipinas, isang pamilya lang daw po yung pagsisilbihan ko. Huwag ka na umangal. Gusto ko ng trabaho, di ba? What are you talking? Nothing, sir. I'm just reminding Rona to work hard and do her best. Anyway, sir, I have to leave. Okay, Ma'am. Josie. Thank you, Rona. What are you looking now? Start working! Ibig niyan sabihin, magsimula ka ng maglinis, ha? Maraming kalat ngayon. Unahin mo doon sa kusina at ayoko nang babagal-bagal, ha? Bilisan mo, dali. Ay! Ano yan? Bobo ka ba o sadyang tanga ka? Damputin mo yan! Alam mo ba, nang malas na ang pagkain na lalaglag sa sahig! Kainin mo, ha? Bilis! Kainin mo na! Dali! Ayan, damputin mo. Ganyan mo sabi, kainin mo! What did you do? You fight with us? I didn't mean to hurt her. I'm so sorry. You're so disrespectful. You want to fight with us? Come on. I'll teach you some manner. Come on. You can't eat that, No, sir. No! Tignan nyo nga naman. Nakalaya nga si Rona sa pananakit ng asawa. Bumagsak naman siya sa isang abusadong amo. Anong kapalaran ang naghihintay kay Rona sa Saudi? Abangan sa susunod na Sabado ang ikalawang yugto ng aming kwento dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.